Hello mga mi! Another day, another vlog! So for today's video, gagala na naman si Dudong Max at kita nyo naman, napaka-excited niya. So nandito nga kami sa syudad para lang may bibilhin kay Dudong Max. So dito na nga kami, inuna namin yung Roseman at saka naman lumipat kami sa ibang area kung saan pwede naman tayong makapag-shopping light. Charot lang! At napadpad nga kami dito at hindi ko naman alam kung saan yung mga shopping area dito. Hindi nga gaano kadaming tao, kaya naman napatuloy na rin kami ni Daddy Ralph na pupunta sa H&M at syempre may bibilin lang si Mami nyo. Dito na nga ako dinala ni Daddy Ralph kung saan ako makakapag-shopping light. So anyway, may importante nga pala akong bibilhin kaya naman kami pumunta dito. Nahirapan nga akong hanapin yung gusto kong bilhin kaya buti na lang nakita ko siya. Habang nakapila nga ako dito sa cashier, nakita ko si Dudong Max na panay laro na naman sa wheels niya. At ito na nga yung nabili ko sa ilang minutong pag-iikot-ikot ko dito sa loob. May pa-flying kiss pa talagang nalalaman si Dudong Max. At dito nga uminto kami saglit dahil may binili pa si Daddy Ralph. So after noon, syempre nagpatuloy na rin kami papuntang sasakyan. Dahil nga nakapark kami medyo distansya, kaya naman lakad-lakad muna. Patuloy na naman kami sa pagbabiyahe at dito nga pinagmasdan ko si Dudong Max at kita nyo naman nag-aalburuto na naman yung puwet niya dahil gusto na naman niyang umalis sa upuan. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko dito. Kahit anong alaw na gawin mo, hindi talaga uubra sa kanya. Ang hirap talaga magtimpi, lalo na yung anak mo ang ikli ng pasensya. Parang daddy niya, charot lang. Oo, pala kami uwi sa bahay. Naisipan nga muna namin mag-grocery saglit dahil nga mag-grilled kami for our dinner. Namimiss ko sing kumain ng barbecue, kaya naman hinatak ko na si Max papunta sa loob. So maglakad ka muna para hindi ka maging tamad, charot. Natutuwa nga sa kanya si Manong dahil daw ang cute. Natatawanan talaga ako sa kanya. At dito na nga si Daddy nauna sa loob dahil naghahanap na siya kung anong kailangan namin. One reason din talaga kung bakit ayaw ko talaga mag-grocery minsan dahil kahit hindi ko naman kailangan, binibili ko siya. Paalis na nga sana kami kaso lang may nakalimutan pa si Daddy Ralph. Ayan tuloy. Buti na lang talaga at pinaalala ko sa kanya kung ano yung kailangan namin. Ang pinaka-importanting bagay pa talaga nakalimutan niya. At finally nga, dumating na kami sa bahay. At sa wakas din, makababa na si Dudong Max dahil kanina pa talaga to gusto umalis sa upuan niya. Buti na lang talaga at nakapagtimpi siya saglit. Kaya naman, kinuha ko siya agad sa kinaupuan niya dahil alam ko namang atat na talaga siyang bumaba. Siguro nga kung marunong tumagtanggal ng seatbelt niya, kanina pa niya tinatanggal. Pagkapasok nga namin sa bahay, ay hinayaan ko siya maglakad. Pinapaakyat ko siya para hindi ko na siya kailangang kargahin. Total marunong naman siyang umakyat. Kailangan mo lang talaga siyang alalayan para hindi siya mahulog. Narinig pala kami ng lola niya, kaya naman nilapitan kami nito. Suminto nga kami saglit at nakipagtsikahan sa lola. Kahit nga nahihirapan ako sa kalisod-lisod dahil nga hindi siya marunong talaga mag-English, iwan ko na lang kung nagkaintindihan kaming dalawa noon. So ilang minuto nga din, patuloy na rin kami sa pag-aakyat. Ito talaga yung pinakamalaking problema ko pag pupunta kami dito dahil hindi ko talaga ma-express yung gusto kong sabihin sa kanila dahil nga hindi kami magkaintindihan. Pero anyway, hanggang dito na lang mga mi. Maraming salamat. Bye! Thank you for watching. Like, share, subscribe.